mauubos tayo, darating tayo sa time na mangangailangan tayo at mamamroblema tayo na hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng sagot, ng solusyon, ng paraan. Nung mga time na masagana ako, kaliwat kanan yung kinikita kong pera, ang tanging ginagawa ko is tumulong ng tumulong, ng tumulong. Walang patapos ang pagtulong kasi iniisip ko, well, kumikita naman ako, madami naman akong pera, sige lang, tulong. Kaliwat kanan yung mga lumalapit sa akin, pamilya, kaibigan, at hindi ko naisip na darating sa time na hindi ko nakakayanin kumita kung gaano kalaki yung kinikita ko before. At ngayon, nandito ako sa sitwasyon na hindi na ako katulad ng dati. At darating yung time na magkakaroon ka ng sabay-sabay na problema na hindi mo inaasahan at hindi mo alam kung saan mo kukunin yung sagot. Ay, sobrang hirap pag dumating ka sa ganitong sitwasyon. At ang pinakamasakit sa lahat, ang pinakadudurog sa'yo, is hindi mo alam kung saan ka lalapit. Hindi mo na nga makuha yung sagot kung anong solusyon ang gagawin mo. Tapos, ang pinakamasakit sa lahat, yung lahat ng tao na tinulungan mo, hindi ka tutulungan. Wala ni isa sa mga taong tinulungan ko yung gustong tumulong sa akin ngayon. Ngayon na pinakakailangan ko. So, kayong mga OFW, kapwa ko OFW, hanggat kaya nyo, hanggat maaga pa, hanggat may panahon, hayaan yung sabihin sa inyo na masama ang ugali mo, madamot ka, nag-iba ka na, okay lang, tanggapin nyo na lang lahat ng yan kasi darating ang araw, mamumblema kayo, nagkakaroon kayo ng problema na hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng solusyon, kung saan kayo kukuha ng sagot. Pagdating ng panahon na yun, wala kang natira para sa sarili mo. Wala kang naitabi para sa sarili mo. Wala ni isa sa mga taong tinulungan mo yung tutulong sa'yo. Kaya kung ikaw ay isang OFW, huwag mong antayin yung panahon na mapunta ka sa sitwasyon kung nasaan ako ngayon. Ginawa ko tong video na to hindi para magpaawa, hindi para umanap ng simpatsya ng kahit sino. Gusto ko kasing huwag niyong danasin kung ano yung dinadanas ko. Karamihan kasi sa ating mga OFW, ang hangat lang naman natin is makatulong. Kasi syempre, di ba, alam ko naman na iba rin ang pakiramdam kapag nakakatulong ka. Yan nga yung nararamdaman ko noon eh. Kaya puro tulong yung ginawa ko. Hindi ko inisip yung sarili ko. Hindi ko inisip na darating ang araw, hindi mo nakakayanin kumita kung gaano kalaki yung kinikita mo ng mga panahon na okay ka pa. At hindi mo iisipin na darating ang araw na magkakaroon ka ng problema na sabay-sabay na hindi mo alam kung paano mo susolusyonan. So, this is for awareness para hindi nyo danasin to. At sa mga tao na alam ko may dumadanas din ng ganito, sana hindi pa uli ang lahat. Hello guys, hello madlang people. So ako'y nalulungkot, no? So nalungkot ako nung napanood ko doon ng video ng isang OFW na nakakaiyak nga naman, masakit kasi yung kwento niya, kwento ko. Yung parang nagmumuni-muni lang ako sa buhay na sabi ko, nakakalungkot maging isang OFW. Kaya napakaswerte ng mga hindi dumadanas ng ganitong sitwasyon. Pero syempre hindi naman lahat ng nag-abroad is talagang napapasama yung buhay. Pero karamihan sa nag-abroad, mas lalong nagiging lugmok sa problema. So umalis tayo ng Pilipinas, ang bitbit nating pangarap, baguhin yung buhay, makaahon sa hirap. Pero ang masaklap nga doon kasi hindi naman yun ang nangyayari. Mas naging worse ang buhay. Kasi kung noon sa Pilipinas, hindi ka nagkakanda utang-utang,
Pero nung nasa abroad ka na, grabe, kabi-kabilaan. Kasi nga, iba yung naging pananaw natin, pero hindi lahat. Kaya siguro itong video ng OFW na to, ito, yung video niya, so siguro kung mapanood nyo yan, ano to, aral, or maging paalaala, lalo na sa mga OFW na sasalpak pa lang ng abroad, sa amang bansa. So, ito yung aral na dapat matutunan. Unahin lagi ang sarili. Unahin lagi ang mag-ipon. Although ang bit-bit mo na pangarap is para sa pamilya, unahin ang mag-ipon. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng sahod mo iipunin mo. Tutulong ka syempre kasi yun ang karamihan sa atin na umaalis para sa pamilya. Tutulong ka at the same time mag-iipon ka. Ang wag na wag talaga aalisin yung magtabi sa bangko, mag-savings, mag-ipon. Wag yung lahat ng sahod itutulong mo, ibibigay mo. Kasi yun talaga ang mali. Yun talaga ang malaking mali na pagsisihan mo sa huli. Kaya ito lang ang masasabi ko sa mga kapwa ko OFW. Wag na wag ninyong kalilimutan. Sa unang sahod nyo pa lang, magtabi na kayo. Kasi kapag yan talagang hindi nyo inuna sa sarili nyo, walang mangyayari sa buhay. Kahit gaano nyo pa katagal mag-abroad. Tatanda ka na lang, magkakasakit ka na lang, manghihina ka na lang, walang mangyayari sa buhay mo. Yung bit-bit mo na pangarap na umalis ka ng Pilipinas, mag-abroad ka para mabago yung buhay. Wali yan. Pag hindi mo inuna yung pag-ipon. At ito pa, isang bagay na dapat mo talaga itatak sa utak mo. Dahan-dahan sa pag-abot ng pangarap. Dahan-dahan sa pag-ahon sa kahirapan para sa pamilya. Kasi kapag yan minadali mo, wala ka ibang kakahantungan kundi lubog sa problema. Kasi yung sahod natin dito hindi kalakihan. Hindi kaya i-provide ng sahod mo yung mga ambisyon na magpapatayo ka ng magandang bahay at kung ano-ano pa na para pagsabay-sabayin. So, dahan-dahan, isa-isa. Di baling matagal matupad yung pangarap na yan. Basta may peace of mind ka. Kasi malaking kalaban kapag ikaw nalubog sa problema. Mas masarap yung tinutupad mo yung pangarap mo pero may peace of mind ka, kalma ka lang. Kasi nga naman, tinutupad mo yung pangarap mo pero sakit ng ulo. Kaya iwasan yung utang na hindi talaga mabaon. Hanggat po pwede, wag na wag papasukin yung utang. So, binabahagi ko to kasi karanasan. Yan, kung may gusto man ako ipapayo, yun talaga ang wag na wag papasukin. Kung kaya, wag pasukin. Kung kaya na ipunin yung sahod, ipunin na lang muna. Wag madaliin ang mga ambisyon na kung ano man ang gusto mo itayo sa Pilipinas. At wag na wag kakalimutan, magtabi para sa sarili. Ano man ang mangyari, magtabi para sa sarili. Para sa huli hindi ikaw ang kawawa. Kasi wala naman masama tumulong. Pero sabi ko nga, kahit na alam natin na mabait yung pamilya natin, mga kapatid natin, kapamilya, okay. Pero wag tayo mag-expect. Isa pa itong pagkakamali nating mga Pilipino na masyado tayong matulungin, masyado tayong mapagmahal, at masyado natin pinapaniwalaan yung kasabihan na kapag kung ano yung ginawa mo, yun ang balik sa'yo. Para sa akin, mali. Maling-mali na mag-rely tayo sa ganong kasabihan na kadalasan ganon tayo nagigilty tayo pag hindi tayo nakatulong. Kasi nasa isip natin, kung ano yung binigay mo, ano yung tinulong mo, yun ang babalik sa'yo. Para sa akin, maling-mali yun. Tumulong ka na hindi ka mag-expect. Tumulong ka na hindi ka mag-isip ng balik sa'yo, basta unahin mo yung pag-iipon.
magtumulong ka at the same time nag-iipon ka para yung tulong mo hindi mo iisipin na may makukuha kang balik doon. Tumulong ka lang pero wag kang mag-expect ng balik. Kasi at least yung tinulungan mo hindi ka man balikan ng tulong, kahit pa paano mayroon ka para sa sarili mo, hindi mo kailangan maghanap. Kasi kapag tulong ka ng tulong, ang sarili mong pinabayaan mo, sa pag dumating yung panahon na ikaw na ang mangangailangan, magkakaroon ng sumbat. Although hindi naman yun ang intention mo manumbat, gusto mo lang i-remind sila sa panahon na silang nangangailangan kung paano mo ginawaan ng paraan mai-provide yung kailangan nila. So, hindi nila yun maiintindihan. Ikaw lang ang nakakaintindi nun, na kung sa mga panahon na yun, na walang-wala ka, nangangailangan sila, prinobide mo yung ginawaan mo ng paraan, wala silang alam kung saan mo yung kinuha, kung paano mo yung prinobide. So, nung ikaw na ang mangangailangan, lumapit ka sa kanila, wala kang makuhang tulong. Siyempre, tao ka lang eh. Makakapagsalita ka ng ganito, ganyan. So, yung mga tulong mo mababaliwala yon kasi hindi nila maiintindihan yon. Ang titignan lang nila yung lumabas sa bibig mo na ang sabihin nila tumulong ka pero nanunumbat ka. Kaya yung mga bagay na yan ang dapat matutunan ng isang OFW. Walang masama iangat natin ang pamilya natin sa kahirapan, pero lagi natin tatandaan sarili mo na ang unahin bago yung pagtulong ng lubos-lubos. Nag-iipon ka para sa sarili mo, tumutulong ka din at the same time. Pero wag natin sanayin ang sarili natin na okay lang ako mawalan, basta sila okay. Maling-mali yun na ganong klaseng pananaw. So ngayon ko yan na-realize kasi ganyan ako eh. Ubus-ubus biyaya ko, wala akong tinitira para sa sarili ko. Maibigay ko lang yung pangangailangan nila. So ngayon, na nandito ka na sa punto na nagkaroon ka ng problema, ikaw ang talo. Kasi, kaya ka naman nilang baliwalain eh. Pwede nilang sabihin, bakit di naman namin sinabi na tulungan ka. Kasi kung tutuusin talaga guys, tayo ang may control ng sahod natin. Tayo may control kung paano natin ipapamigay yung pera natin. Pero dahil nga sa maling pananaw, ng pananaw natin lagi, ay okay lang na mawalan tayo basta sila okay doon. So maling-mali ang pananaw na yun. Kasi lagi natin tatandaan, may sarili tayong buhay, may sarili tayong pangangailangan. Yung katawan natin hindi habang buhay malakas. At yung trabaho natin, hindi natin pwedeng sabihin habang buhay may trabaho tayo. At hindi natin pwede sabihin na hindi tayo mapapagod. Oo, ngayon malakas pa tayo. Pero dadating at dadating talaga yung panahon na manghihina ka. Mapapagod ka. Hindi natin kontrolado yung sitwasyon. 'Di ba? So paano? Kung yung pagtulong mo, akala mo ginagawa mong lahat para naman yun ang balik sa'yo. Paano kung hindi naman ganun yung matanggap mo na balik? 'Di ba? So ikaw ang kawawa. Kaya sa mga OFW, lalong-lalo na dun sa mga bago pa lang, iwasan ang malubog sa problema, lalo sa utang. Kasi mas masarap yung nagtatrabaho ka na kahit papaano talaga may naitatabi ka para sa sarili mo. Huwag ubos-ubos biyaya. Tandaan natin, hindi habang buhay malakas tayo. Hindi habang buhay may trabaho tayo. At hindi rin natin alam kung bukas okay pa tayo. Kaya laging maghanda. So para sa akin, huwag mag-rely sa anumang kasabihan. Lalo na yung magbigay ka para yun ang matanggap mo. Huwag. Mag-ipon ka para kahit papaano napaghandaan mo yung sarili mo. So, yun lang guys.